Ngayong araw ay ika-115 days na ng aking inahin na ito at napansin ko na siya ay hindi na mapakali at parang siya ay naghahanda na para sa kanyang panganganak. Karaniwang nanganganak ang mga inahin sa tuwing ika-110 days hanggang umabot ng ika-118 days. Ito po ang pinakapangunahing araw na sila po ay nanganganak na. Nang mapansin ko na nagle-labor ang aking inahin ay agad kong tinitingnan kung siya ba ay may gatas na, dahil kung may gatas na ito ay indikasyon ito na malapit nang lumabas ang kanyang biik. Ayan, at mapapansin nyo na talagang tumutulo na ang kanyang gatas. Mga ilang oras lamang ang aking paghihintay at manganganak na talaga ito. Kapag ganitong napapansin ko na tumutulo ng gatas ng aking inahin ay inihahanda ko na ang pangangailangan na gagamitin ko sa kanyang panganganak. Isa sa pangunahing pangangailangan sa panganganak ng aking inahin baboy ay ang basahan na gagamitin ko pamunas sa mga biik na kanyang ilalabas. Mainam na may nakahanda na agad tayong basahan upang nang sa ganon ay mapunasan kaagad natin ang kanilang mga bibig pati na rin ang kanilang mga ilong upang nang sa ganon po ay makahinga ng maayos ang mga biik na kanyang ilalabas. Kapag ganitong manganganak na rin ang aking inahin ay iniiwasan ko na siya ay paliguan dahil ito po ay nagiging sanhi ng pagkalagnat ng ating mga inahin na manganganak. At isa rin dapat sa iwasan natin ang pagpapakain sa ating inahin sa oras ng kanilang pagle-labor dahil ito po ay nagiging sanhi ng pagtagal ng paglabas ng mga biik na nasa loob ng kanyang tiyan. Ang pagpapakain din sa inahin baboy na nanganganak ay nagiging sanhi ng pagkahingal na nagdudulot ng paghihirap niya sa kanyang panganganak. At para hindi maistorbo sa kanyang panganganak ang aking inahin ay minabuti ko na maagang pakainin ang mga katabi niyang mga inahin para nang sa ganon ay kapag lumabas na ang kanyang mga biik ay hindi na siya patayo-tayo pa. At pagkatapos ko magpakain sa iba kong mga inahin ay minapansin ako na may lumalabas na sa kanya. Ang tawag po dito sa amin ay pangunahin, isang indikasyon na lalabas na talaga ang kanyang biik. At ilang minuto lamang ay ito na at lalabas na nga talaga ang kanyang biik. Ito ang pinakaunang biik na kanyang iaanak. At nang mapansin ko na nakalabas na ang paa ng kanyang biik ay agad ko itong hinila upang sa ganon ay hindi na mahirapan ang aking inahin. At nang makalabas na ang biik ay agad-agad kong pinunasan ang bibig nito at pati na rin ang ilong upang nang sa ganon ay makahinga ang biik ng maayos. Maya-maya lang ay napansin ko na parang nahihirapan sa paghinga ang biik at kung kaya naman ay agad-agad ko itong pinunasan upang matuyo at matanggal ang mga nakabara sa kanyang bibig. At kung mapapansin nyo ay patuloy ko siyang binobomba. Ito po yung ginagawa ko sa aking mga biik na nahihirapang huminga upang nang sa ganon ay mailabas niya ang hangin at pati na rin po ang nakabara sa kanyang mga daluyan ng hangin. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na nawawala ang tibok ng puso ng biik na ito, kung kaya patuloy ko pa rin siyang nire-revive at nagbabaka sakali na siya ay mabubuhay pa. Sa kasamaang palad ay hindi na talaga siya na-revive at binawian na siya ng buhay. Tunay na nakakapanghinayang pero ito'y kasama sa buhay ng isang magbababoy. Umasa ako na may susunod pang biik na lalabas pero sadyang iisa pala ang anak ng aming inahin na ito. Nakakapanlumo ang ganitong pangyayari pero bilang isang hog raiser ay kasama ito sa ating mararanasan. Kung minsan ay minamalas pero kung minsan naman ay mas marami naman ang nagiging swerte. Kahit nagkaganon ay magpapatuloy pa rin ako sa pag-aalaga ng baboy dahil ako'y umaasa na balang araw ay papabor din sa akin ang tadhana at naniniwala ako na dadating din sa akin ang swerte. Kaya naman pagkatapos manganak ng aking isang inahing baboy ay patuloy pa rin ako sa aking pagpapakain ng aking iba pang mga alagang baboy at nariyan ang aking mga alagang native na siyang nagbibigay sa akin ng kaligayahan. At isa din ito sa nagbibigay sa akin ng walang hanggang swerte dahil sa awa naman ng nasa itaas ay binibigyan ako ng maraming blessing ng aking mga alagang native. At kung makikita nyo nga po ay may dalawa kong inahin na manganganak din ngayong buwan na ito. At sana naman ay marami silang ianak dahil gaya nga ng sinabi ko kanina na ako'y umaasa na darating ang swerte sa aking mga ginagawang pagsusumikap. Ang sabi nga nila ay nasa Diyos ang awa at syempre nasa tao ang gawa. Maraming salamat sa inyong panonood mga kaumay.